Okay. So, Jade, ano lang to introduction ulit sa ating content. So, ang pinaka-content natin talaga is to share the love of God sa buong mundo. Kasi ang ating message is not only for Israel. Yes. Kasi nga, Jerusalem International Church tayo eh. So, ang target audience natin sa buong mundo. So, as we all know, ang ating content is about Holy Land. Yes. So, Holy Land journey, di ba? So, yung mga experiences natin dito, yung mga message na natutunan natin, so yun isi-share natin sa public. So, ang pinaka-roots naman talaga sa Bible is love. Yes. Kasi God is love, di ba? So, anong sa tingin mo ang pwede mong ma-share sa ating content? Okay, so unang-una sa lahat, no, magandang gabi po at magandang umaga kung umaga nyo man ito na napanood. So, narito po tayo dito sa study center kung saan ako po ay naka-assign dito as volunteer. And about po sa topic na love others as thyself. as thyself, na yun po ang ating itatalakay ngayon. Ang masasabi ko po una sa lahat is that alam natin na ang pagmamahal ay galing po sa ating Panginoon. Amen. Tama. Hindi tayo makapagbigay ng pagmamahal o sa ating kapwa, sa ating pamilya, kung wala ang Panginoon. Tama. Unang-una sa lahat, hindi mabubuo yung mundo, hindi mabubuo yung nasa paligid natin kung wala yung Panginoon. Kaya nga. Kung wala ang kanyang pagmamahal. At hindi rin tayo magiging ganito, Kuya Jeremiah. Tama. Kung wala din tayo tinubos ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal, di ba? Dito pa sa Jerusalem. Dito mismo sa lugar ng Jerusalem. Oo. Kaya, so di ba, ang pagmamahal or ang love others as thyself, kailangan nating ipinpoint siya pabalik kung ano yung source, kung sino yung source. Tama. At ang source ay ang Panginoon. Kaya kung gusto natin na malaman pa more deeply kung ano yung talagang tunay na essence ng pagmamahal, maglo-look back tayo sa source at yun ang Panginoon. Yun. Tama. So, since nandito tayo sa Israel or sa Jerusalem mismo, the greatest gift of all si Jesus Christ, di ba? So, siya yung nag-show how to love others as thyself. So, yun ang sentro talaga ng relationship sa buong tao, sa buong mundo. Na we should love like Christ, yung unconditional love. Kasi without that, yun kasi ang pundasyon sa lahat eh. Without that love, kaya nga ang mundo ngayon may chaotic na pangyayari. Kasi dahil lack of unconditional love. Kasi ang nangyayari sa ngayon sa mga tao, conditional love. Makatao. Oo, may kondisyon. May kondisyon. Hindi yung unconditional na kahit kalaban mo, matutunan mo dapat mahalin siya. So, yun yung ating topic na ma-share din natin sa public. Tapos, since international naman yung natin, target audience, kaya nga tayo nagtagalog para maintindihan din nila yung mensahe natin. Since ang content natin is social media naman, tapos yung personal ministry natin, so tulong din to sa mga hindi nakapunta sa Israel. Na may share natin yung message of God through social media. Kasi ngayon, nasa social media na lahat ng tao eh. Oo. Siguro araw-araw nakakapag-scroll sa social media yung lahat ng mga tao. Exactly. So, magandang opportunity na ma-share din natin yung tunay na pagmamahal sa bawat isa. Kasi yun naman talaga ang root sa lahat ng mga roots, sa lahat ng creation. Pero of course, maraming pag-aaralan yan before you can truly love the person. Kasi kung love lang, wala kang knowledge, wala kang wisdom, wala kang understanding, nakakasira ng tao yan. Oo. Kasi hindi mo
maibigay yung tamang pagmamahal. Kasi may spoiled. So walang rules, walang laws, walang regulation. So ikaw mismo yung mag-attain o mag-acquired sa knowledge o wisdom, understanding. Paano mo ibigay yung true love? Di ba? Tama? Oo. Okay. Sa tama po yung sinasabi mo, Kuya Jerry, no, na dapat talaga nating malaman kung ano yung, paano tayo magmahal. Tama. Sabi nga sa ating topic ngayon na love others as thyself. Meaning, before mo love yung ibang tao, dapat marunong kang magmahal sa iyong sarili. Di ba? Love others as thyself, it means you have first to love yourself so that you can give love to other people. Yeah. Because may sinasabi po na you cannot give what you don't have. Hindi imposible para sa iyo na magbigay ka ng pagmamahal, magbigay ka ng pagrespeto, magbigay ka ng kung anumang mga bagay kung wala ka namang ganyan. Tama. 'Di ba? So dapat i-cultivate muna natin pala, exactly, mga kaibigan, na paano ba tayo magmahal ng tunay sa ating sarili. Then pag na-cultivate na natin 'yun, yung ugali, yung character ng pagmamahal, it will be very easy for us na ma-share sa ibang tao yung tunay na pagmamahal. Yun yung example ni Christ. Yes. Na how to give love to everyone. Madali kasi yung sabihin yan. But in reality, mahirap. Mahirap kasi yung intention natin minsan, as human, as we are, our intention lagi or motivation, makatao. Kaya nga, we need to have a constant dialogue with our brethren, with God, with retreat, with lot of books to studies, to learn how to properly love others. So, hindi yan madaling sabihin yan, pero in reality, napakahirap. Kasi we need divine wisdom at Holy Spirit na magkabay sa atin, paano natin i-share yung love na yun. Yes. So, tama po Kuya Jerry no, na madali lang sabihin, pero mahirap gawin. Pero sabi nga sa isang, ang tawag ito, quote, pag may gusto, may paraan. Pero kung walang gusto, maraming daan. Pero kung gusto mo talaga magmahal, marami talagang paraan. For example na lang, siguro para sa atin, madali lang magmahal sa mga taong mahal natin. Sa mga taong gusto natin. Pero how about sa mga taong hindi natin gusto? Yun yung challenge. Yun yung challenge. So, para sa iyo, Jerry, paano mo ba mahalin yung mga tao na hindi mo sa'yo. Hindi mo masyadong gusto sila or meron kang issue, meron kang problema sa kanila? Actually, it happens for me a lot of time talaga eh. To be honest it's not easy talaga. Pero minsan, ang gawin mo na lang, plastikan ka lang talaga eh. Dito to be honest. Kasi as human as we are, yung emotion natin nandun pa rin eh. Hindi talaga nawawala yung emotion natin na we need to detach with them ba. Pero God is always reminding us na we need to learn our enemy. Kasi yun ang I think yan ang isang commandment na nag-grow tayo sa faith natin. Kasi nga si Jesus Christ, John 3:16, di ba? Yan ang pinaka-common na verse sa love. For God so loved the world that He gave us only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish and have everlasting life. So, yan ang pinaka-idol natin lahat eh, Jesus Christ. Wala na eh. Idolo talaga natin yan. So, hindi tayo perfecto, but we need to have connection with God na meron tayong higher discernment how to do it with the help of God. Kung tayo lang, hindi natin kaya yun. Ikaw naman, anong mo? In your personal para sa akin naman, paano ko mahalin yung mga taong hindi ko masyadong kilala, hindi ko masyadong nagustuhan, or in other words, enemy. Sabi na nasa Biblia yan, na love your enemy. Tama. Ibig sabihin nun, mahalin natin yung mga tao. Enemy or kalaban natin, tao rin sila. Mahal din sila ng Diyos. Ano man silang relihiyon, ano man silang
galing na bansa o kultura, pero sila po'y tao. Oh. At lahat ng tao ay niligtas ng Panginoon. Mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos. Tama. At ang ibig sabihin po kasi ng love your enemy is that we have to love the person, pero dapat natin i-hate yung mga bagay na nagawa nila sa atin Yun. na mga masama. Oh. Oo. You need to correct We need to yung, correct it. the mistakes, the sins, Yes. the sinful Yes. nature. Yun tama. Ang total, ang paglalab sa iyong enemy, matutunan natin na ma-correct sa sarili natin yung mga undesirable sins na sa buhay natin at sa kanya. Mm. Kaya yun talaga, kasi tayo, we are all sinners, di ba? Mm. So, dun sa paglalab sa bawat isa, dun mo natutunan ngayon kung paano mahalin yung kapwa. Mm. Ang Panginoon na ngayon ang magbibigay sa iyo ng liwanag kung paano. And it would be very helpful po, Kuya, na talagang sa sinabi ko kanina na dapat mayroon kang tunay na pagmamahal sa iyong sarili. Tama. Meaning, if mahal mo yung sarili mo, pag nakagawa ka ng mali, mapatawad mo agad yung sarili mo. Mhm. Ma-forgive mo kaagad yung sarili mo. Mhm. At pag meron kang ganyang characteristic or ganyang ugali sa iyong sarili, pag nagmahal ka ng iba, tapos makagawa sila ng masamang mga bagay sa buhay mo, ma-understand mo sila kasi na-understand mo yung sarili mo. Mhm. Na kung ibaliktad mo yung mga perspective ng mga tao. For example, ikaw yung naa sa paa niya or naa sa sapatos niya. Tama. So ma-understand mo yung Sitwasyon. bakit ginawa niya ito? Bakit ba nagawa niya ito? Aha. So meaning magiging ma-considerate ka at yun siguro magkaroon ka ng idea na okay, I will forgive him or her. Mhm. Ganyan. So, Pero hindi po madali. Hindi po madali it's a na process. hindi po talaga madali kasi personal experience ko po. I would like to share it with you guys. Yeah, of course. I've been hiding it for many months na. Oh. Kasi hindi ko kasi gusto na i-share yung life ko. Pero this is a very good opportunity to share it Oo, with other siyempre. people. Kasi naranasan ko rin yan na meron mga tao na noon mahal ko pero ngayon parang wala na sila sa akin. Okay. Dahil merong mga nagawa or ako mismo may nagawa sa kanila. Aha. So, ngayon, pag mahirap kasi pag magkikita kayo or mag-meet kayo, tama yung sinasabi mo kuya na plastikay na lang. Oo. Naranasan ko yan na Oo. plastikay talaga. Kahit meron kang samang loob sa kanya or sila mayroong samang loob sa pero you up. still greet Ah. each other. Happy Sabbath, hello, hi, good morning, kumusta, ganyan. And it's a way because yan kasi yung maganda pag mayroon tayong pagmamahal sa Panginoon. Panginoon. Kahit may nagawang mali ang tao sa atin or tayo mismo yung may nagawang mali sa kanila. Tama. Nanatili pa rin yung pagkakaibigan, in contact pa rin tayo. Yun dapat kahit sa church man natin, Oo. sa pamilya, sa kaibigan, o sa ibang part ng mga human relationship natin. I think lahat tayo as human, yun ang challenge talaga Kung paano mahalin yung mga kalaban sa buhay natin. Lahat yun. Kasi I think ang love kasi is about relationship. Yes, tama. Relationship. Everything is relationship sa Panginoon, sa bawat isa. So, yun talaga dapat ang matutunan ng bawat isa kung paano i-build up natin yung godly relationship yon. Kasi as human relationship lang, ang human, hindi naman kailangan ng Panginoon kasi yun Kumbaga, as human, kung anong, example, games ng laro, ng basketball, pareho kayo ng desire, makatao So, we don't need God for that. Yes. Pero kung divine relationship, we need God. Yes. Iba yun. Ibang level ng pagmamahal yun. Kasi, spiritual yun So, yun dapat, kasi bihira talaga ang taong nagtatapik sa mga ganong issues. Kasi lahat tayo hirap sa ganong sitwasyon. Yes. Hirap. Lahat, lalo na ngayon, yung division ng mga tao ba? Dahil sa religion, sa politics, sa mga issues ng relationship.
doon tayo nahihirapan. But, wala namang imposible kung nandiyan ang Panginoon, di ba? So, we need to have constant connection sa bawat isa na ang Panginoon na yon yung mag-pipix sa relationship natin. Ako, personally din, marami akong experiences sa ganun na may mga relationship na nasira, pero ako, I try my best hanggat, maaari. Kaya kung sirain yung relationship ng bawat isa, of course, meron na may mga gap, pero we still have the tight, relationship na magpatuloy pa rin kahit may mga challenges. Pero tanong ko sa iyo, kuya, open ka rin ba na, pero napatawad mo na yung mga taong Oo, kaya nga, forgiving. Dapat ganun. Ang pagmamahal is forgiveness. Isa din yun, Yes, forgiveness. Kasi pag wala kang forgiveness, you cannot truly love the person. of course. Yung sa'yo, ano bang sa tingin mo, paano mo, Actually, I already forgive them for what they did. And hopefully, I'm praying that they will also forgive me for what I did. And I'm open. My heart is very open for reconciliation or yung bumalik yung nakaraan. Hindi talaga natin mabalik yung nakaraan. Pero mabalik yung relationship ng dalawa. Pero yun nga kasi lahat naman ng mga nararanasan natin sa buhay, mayroon tayong makukuhang leksyon. Tama. O may mga aral tayong nakukuha. At yun, nakuha ko sa experience na yun na kailangan talaga ng pataasin mo pa hindi yung pride. Pababain yung pride at pababain yung patience. Patience, tama. Dapat marunong tayong maging understanding. For example, may nagawa ang tao sa iyo at hindi mo nagustuhan. Siyempre, siguro unang reaction mo, magagalit ka. Pero that's very human na meron tayo talagang mga mixed emotion na lalabas siguro sa ating. But for me, I learned that once you are being done wrong, you have to stay calm and you have to stay silent. Sabi nga, nalaman ko po ito na pag galit ka daw, wag mo daw i-release ka agad. Oo. Kasi magkakamali ka lalo. Oo. Ang gawin mo, maghahanap ka daw ng salamin tapos tingnan mo yung sarili mo pag nagagalit ka. Or pwede mo namang gawin na mag-count ka 1 to 100. Tapos after 100 ka, dyan ka na magagalit. Wala nang galit, mawawala na yung galit mo after 100. Kaya nga na learn ko po na before you do something or you speak something na hindi pa yung stable yung emotion mo, huwag mo na lang gawin. Kailangan maging stable pa yung emotion mo, patience, and kahit man ano mang nagawa ng iba, you have to put into consideration bakit nila nagawa yon. Because everything, lahat naman ng mga bagay na ginagawa ng tao, meron namang rason, di ba? So dapat maintindihan mo bakit kaya nagawa nito. Baka may problema sa akin, bakit may problema sa kanila. So dapat alamin mo yung lahat ng perspective, anggulo ng sitwasyon bago ka mag-decide, mag-conclude. Tama. Yun kasi yung nangyayari. Speaking of anger, meron kasing tinatawag na righteous anger. Okay. Yung righteous anger, di ba? Yung sa tingin mo talagang mali na siya, as in talagang halata siyang mali talaga na against na sa biblical standards. You can be angry. Yes. Kung talagang tingin mo mali talaga. So, hindi naman masama yung maging maging magalit ka eh. Kaya nga, you can be angry with righteous anger. Pero kung yung mga nonsense naman, so I think hindi na siya o sinabi din niya sa reconcilable. Sa banal na aklat na pwede kang magalit sa kanino mang tao. Pero wag mo pa abutin ng ng anong tawag dito, sunset or paggabi. Huwag mo nga abutin ng gabi. Kasi it will be a sin. May reconciliation ganyan. Kung makikita mo sa Israeli, ino-observe nila yan kung nasa community ng mga pamilya ng Israeli. Away yan, away. Inside of the family. Pero mamaya-maya, kalma na.
So, gusto lang nilang i-voice out ba yung emosyon nila, yung problema, para at least merong, mangyaring resolution. Kasi isa din yung, pagbo-voice out na malaman din ng lahat para mahanapan ng paraan. So, we make it sure ang relationship kasi talagang is a complex process. It's not easy. Kasi minsan, ngayon, I'm sure naranasan mo yon. Gusto mo yung isang tao ngayon. How many days? Ayaw mo siyang makita. Ngayon, gusto mo siya. Ngayon, ganun ang relationship talaga. Kahit sa partner ko, ako, may asawa ko eh. Ngayon, may pagkakabati kami. Next day, may conflict. Ganun talaga, up and down, up and down. Ganun ang buhay. Inside of your family, sa kapatid mo, sa kabarkada mo, ganun talaga ang buhay. Kaya, we need to learn the process, the healing ba? Kung paano i-build up yung relationship sa bawat isa with love. Kasi pag wala yun nga, ma-stuck lang tayo sa human love. Ba't ang gusto ng Panginoon? Gusto niya yung godly love eh. Hindi lang human love. Kasi human love, selfish yun eh. Oo. Sige. Tama po kuya na kuha ko po sa punto mo is that like human love, godly love. Godly love kasi pag sinasabi natin godly love, like ikumpara natin si Jesus Christ. Yun. Diba, Christ talaga. ang pagmamahal ni Jesus Christ is wala siyang pinipili. Tama. Kahit masama, mabuti, kahit anong dugo mo, ano yung nationality, Walang boundary. Lahat. 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 And pag sinabi natin lahat, masasabi natin accepted niya lahat. I think hindi naman siya accepted lahat kasi yung mga Pariseo sa Duces, kinukontra niya eh. Oo. Pero mahal pa rin niya. Mahal. Yun ang sinasabi ko sa iyo na righteous anger. Yes. Kasi mali, kinukorek mo ngayon. Kasi may alam ka kung anong tama. So yun yung righteous anger. Kasi minsan yung tulad ng anak ko, nagagalit ako sa kanya, pero ang intention ko, mapabuti siya. Hindi siya mapasama. Yun. Oo. So, yun. Tama ko yan. Yun pala, na hindi basta-basta na tanggapin natin lahat. Lahat ng mga, dapat kasi, kung may nakita tayo. He loves the sinner, but he hates the sin. Oo. Kung may makita tayong masama, talagang dapat natin i-correct. Tama. Yan. Okay. So, yun. No, sa isa sa mga konsepto ng pagmamahal, love others as thyself. Dapat nating i-accept kung ano sila. Pero pag may makita tayong mali sa kanila, dapat natin silang i-correct. Pero hindi po basta-basta yung pag-correct, kuya. Kasi ang correction is the work of God. Ang sa atin ng remind sa kanila. Pero magiging siguro maging maingat tayo sa pag-remind kasi. Tama. Kasi nagiging boundary kasi yan eh. Pag kayong dalawa, bago pa kayo magkakilala, tapos may nakita kang may nagawa siyang mali, tapos anong ginawa mo? Ni-remind mo siya nga, ganyan. So, posibleng ma-broke yung relationship mo na starting pa lang. May tendency. So, may tendency. Kaya nga, pag sinasabi natin magre-remind tayo, magko-correct tayo, make sure natin na talagang yung person na sinabihan natin is close na sa atin. Na ma-accept na nila yung may rapport na kayo na maganda. May rapport na. Strong rapport. Yun. Napakaganda ng topic natin. Actually, napaka-broad talaga ng topic na yan. Pero, of course, 30 minutes lang tayo. May 7 minutes pa tayo. So, kasi 30 minutes lang para yung mga audience natin hindi masyadong maboring ba. So, yun lang ang natin talaga, ang pinaka-content natin sa ganitong vlogs natin. Personal ministry to eh. So, napaka-blessed na nandito tayo sa Holy Land. So, ang pinaka-sentro kasi ng love ng Panginoon, itong Holy Land din talaga eh. Kasi dito ginawa ni Jesus Christ yung example ba? How to love others as thyself. Tinuro niya lahat. Nasa sa atin lang yun kung paano natin i-understand, i-comprehend o i-acquire yung divine or sacred love of Christ ba? Na yung puso natin magiging Christ-like. Yun talaga ang pinaka-goal talaga. Magiging Christ-like.
yan talaga yung goal. Oo. Kasi wala namang, hindi naman natin masasabi na matagal na ako sa Faith. faith, matagal na ako sa religion ko. Yan. So meaning save na ako. Ayun. Hindi. Because it should be the true transformation ng ating mga puso. Yun yan. Yun yung dapat ating pinaprocess kasi yun naman yung goal. Yun naman yung goal talaga. Yun naman yung yun naman yung gustong mangyari ni Jesus Christ, ng ating Panginoon na i-change natin or ibalik sa dati yung Nawalang imahe. yung nawalang imahe ng Panginoon. Tama. So, yun yung natin example na kailangan imitate. Imitating Christ ba? So, by imitating Christ, talagang may resistance. Kasi against na sa tao yun. Pag sinabing Christ, lalo na dito sa Israel, yung mag-English, Muslim, hindi nila Christ, Savior. It's a big challenge for us. But, as I said to you, with the help of God, nothing is impossible. Talagang tayo, talagang surrender tayo. Ulit tayo. Lumabas yung talagang Christ character sa buhay natin. Yan, dahan-dahan may pulis natin. Salamat sa Anong sa tingin mo ang pinaka-effective approach paano natin i-spread yung love dito sa Israel? Tingin mo lang. Yun. So, while nag-isip ka, nagsalita ako yan, pag-isip-isipan ko na yan. Na, ano kayang pinakamainam na tactics or strategy natin na gagawin para maka-reach out tayo sa kanila. Kasi, iba kasi tayo may kaibahan kasi tayo ng paniniwala. Tayo naniniwala tayo kay Kristo. Sila hindi. They're still waiting for the Savior to come. So, siguro, gawin natin yung style, ano yung estilo ni Kristo. Nung nandito siya sa Israel, nandito sa mundo, ang ginagawa kasi niya, isa sa mga strategy niya is, nakikipag-friend siya sa mga tao. Nakikipag-mingle siya. Oh. And, siguro by that, di ba nakita natin kung ano ang effectiveness ng pakikipagkaibigan ng mga tao na iba't ibang uri. Siguro by that, kung gagawin natin yan, may nakita tayong mga Muslim, tayong mga Jews, if makipag-greet tayo sa kanila, makipag-mix ng culture nila, makipagkaibigan sa kanila, oo, dyan yun, papasok yung mensahe. Oo. Yun talaga. Yung 5 methods sa Pilipinas, yung Christ methods alone. Yes. Yung Christ method alone sa we need to mingle with them, provide their needs, and then invite them to follow Christ. Siguro sa ating sa sitwasyon natin yan, kasi tayo mga Pinoy, nandito tayo, mostly sa mga Pinoy, mga caregivers, yung mga nagtatrabaho talaga, nag-volunteer. So, sa araw-araw nating buhay, siyempre makaka-interact tayo ng mga different people. So, gawin natin yung mga opportunity or chances na makikipaghalubilo sa kanila. And hindi naman siguro limited lang yung pagmimensahe sa ating words. It's also on our actions and how we do things. Makikita nila yung si Kristo sa ating buhay. Maraming ways to spread the gospel. Yes. Not only by words. Kasi minsan ang words mo, minsan it's divisive. Oo. Kaya through action talaga yung character mo. Yung kabutihan ng Panginoon hindi sa kanila. So, without saying yung mga religious words ba? Kasi divisive kasi minsan yung mga approach. So, yun ang gagawin natin dito. Kasi nandito namin tayo sa Puna. So, yung ating content about sharing the love to all. Yes. Walang boundary.
Muslim ka man, Jewish ka man, kasi ang love for everyone. God is love. Yes. Walang boundary yan. Mm-mm. So, yun ang matutunan natin, na may share yung God of Christ, the love of God, kasi minsan, sa kanila, may bigyan po natin Oo. the love of God, in general term, kasi so, pakipin natin sa kanila, kung willing sila, makipag-join sa group natin, doon na tayo natuturuan ang Christ, manage, teach to other. Yes. May center naman talaga dapat yung business natin. Mm. So, of course, be careful lang tayo kung paano i-approach. Yun nga, iba territory rito eh. Unlike